Kabanata 28, Levi Mateo. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 9 versikulo 9 hanggang 17, Marcos Kapitulo 2 versikulo 14 hanggang 22, Lucas Kapitulo 5 versikulo 27 hanggang 39. Sa mga opisyal na Romano sa Palestine, walang mas kinapopootan kaysa sa mga public ano. Ang katotohanan na ang mga buwis ay ipinataw ng isang dayuhang kapangyarihan ay isang patuloy na pangangati sa mga Hudyo, na isang paalala na ang kanilang kalayaan ay umalis na. At ang mga maniningil ng buwis ay hindi lamang mga instrumento ng pang-aapi ng mga Romano, sila ay mga mangingikil sa kanilang sariling account, na nagpapayaman sa kanilang sarili sa kapinsalaan ng mga tao. Ang isang Hudyo na tumanggap ng katungkulan na ito sa mga kamay ng mga Romano ay itinuring na nagtataksil sa karangalan ng kanyang bansa. Siya ay hinamak bilang isang apostata, at nori sa pinakamasama sa lipunan. Sa uring ito ay kabilang si Levi Mateo, na, pagkatapos ng 4 na disipulo sa Gennesaret, ang susunod na tinawag sa paglilingkod kay Kristo. Hinatulan ng mga pariso si Mateo ayon sa kanyang trabaho, ngunit nakita ni Jesus sa taong ito ang isang pusong bukas para sa pagtanggap ng katotohanan. Nakinig si Mateo sa turo ng tagapagligtas, habang ipinahayag ng mapanghikayat na espiritu ng Diyos ang kanyang pagiging makasalanan. Hinangad niyang humingi ng tulong kay Kristo, ngunit sanay na siya sa pagiging exclusibo ng mga rabay, at hindi niya akalaing mapapansin siya ng dakilang guro na ito. Habang nakaupo sa kanyang kubul isang araw, nakita ng public ano si Jesus na papalapit. Laking pagtataka niya nang marinig ang mga salitang sinabi sa kanyang sarili, "Sundan mo ako." Iniwan ni Mateo ang lahat, tumindig, at sumunod sa kanya. Walang pag-aalinlangan, walang pagtatanong, walang pag-iisip sa kumikitang negosyo na ipagpapalit sa kahirapan at kahirapan. Sapat na sa kanya na makasama niya si Jesus, upang makinig siya sa kanyang mga salita, at makiisa sa kanya sa kanyang gawain. Gayon din ang mga alagad na tinawag noon. Nang utusan ni Jesus si Pedro at ang kanyang mga kasamahan na sumunod sa kanya, agad nilang iniwan ang kanilang mga bangka at lambat. Ang ilan sa mga disipulong ito ay may mga kaibigang umaasa sa kanila para sa suporta, ngunit nang matanggap nila ang paanyaya ng tagapagligtas, hindi sila nag-atubili, at nagtanong, "Paano ko mabubuhay, at aalalayan ang aking pamilya?" Sila ay masunurin sa tawag, at nang pagkatapos ay tinanong sila ni Jesus, "Nang sinugo ko kayo na walang supot, at sapatos, nagkulang ba kayo ng anuman?" Maaari silang sumagot, "Wala." Lucas Kapitulo 22 versikulo 35. Kay Mateo sa kanyang kayamanan, at kina Andres at Pedro sa kanilang kahirapan, ang parehong pagsubok ay dinala, parehong pagtatalaga ang ginawa ng bawat isa. Sa sandali ng tagumpay, nang ang mga lambat ay napuno ng isda, at ang mga udyok ng lumang buhay ay pinakamalakas, hiniling ni Jesus sa mga disipulo sa dagat na iwanan ang lahat para sa gawain ng Ebanghelyo. Kaya't ang bawat kaluluwa ay sinusubok kung ang pagnanais para sa temporal na kabutihan o para sa pakikasama kay Kristo ay pinakamalakas. Ang prinsipyo ay palaging mahigpit. Walang taong magtagumpay sa paglilingkod sa Diyos maliban kung ang kanyang buong puso ay nasa gawain at ibinibilang niya ang lahat ng bagay ngunit kawalan para sa kadakilaan ng kaalaman kay Kristo. Walang sinumang tao na gumawa ng anumang reserba ang maaaring maging disipulo ni Kristo, lalong hindi maaaring maging kanyang katuwang. Kapag pinahahalagahan ng mga tao ang dakilang kaligtasan, ang pagsasakripisyo sa sarili na nakikita sa buhay ni Kristo ay makikita sa kanila. Saan man siya humantong sa daan, sila ay magagalit na sumunod. Ang pagtawag kay Mateo na maging isa sa mga alagad ni Kristo ay nagdulot ng matinding galit. Para sa isang relihiyosong guro na pumili ng isang public ano bilang isa sa kanyang agarang tagapaglingkod ay isang pagkakasala laban sa mga kaugalian sa relihiyon, panlipunan, at pambansang. Sa pamamagitan ng pag-apela sa mga pagtatangi ng mga tao, umaasa ang mga pariso na ibaling ang agos ng damdamin ng mga tao laban kay Jesus. Sa mga public ano ay nalikha ang malawakang interes. Ang kanilang mga puso ay iginuhit patungo sa banal na guro. Sa kagalakan ng kanyang bagong pagiging alagad, hinangad ni Mateo na dalhin ang kanyang mga dating kasamahan kay Jesus. Alinsunod dito, gumawa siya ng isang piging sa kanyang sariling bahay, at tinawag ang kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan. Hindi lamang kasama ang mga public ano, ngunit marami pang iba na may kadudadad ang reputasyon,
at ipinagbawal ng kanilang mas maingat na mga kapitbahay. Ang libangan ay ibinigay bilang parangal kay Jesus, at hindi siya nag-atubili na tanggapin ang kagandahang loob. Alam niya na ito ay magbibigay ng pagkakasala sa partido ng mga Pariso, at ikokompromiso rin siya sa mga mata ng mga tao. Ngunit walang tanong sa patakaran ang makakaimpluwensya sa kanyang mga paggalaw. Sa kanya ang mga panlabas na pagkakaiba ay walang timbang. Ang umaakit sa kanyang puso ay isang kaluluwang nauuhaw sa tubig ng buhay. Si Jesus ay nakaupo bilang isang pinarangalan na panauhin sa hapag ng mga public sa pamamagitan ng kanyang pakikiramay at panlipunang kabaitan na nagpapakita na kanyang kinilala ang dignidad ng sangkatauhan, at ang mga tao ay nagnanais na maging karapat-dapat sa kanyang pagtitiwala. Sa kanilang uhaw na mga puso ang kanyang mga salita ay nahulog na may pinagpala, nagbibigay buhay na kapangyarihan. Ang mga bagong impulses ay nagising, at ang posibilidad ng isang bagong buhay ay nabuksan sa mga outcast ng lipunan. Sa ganitong mga pagtitipon, hindi kakaunti ang humanga sa turo ng tagapagligtas na hindi kumilala sa kanya hanggang pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa langit. Nang ibuhos ang banal na espiritu, at 3,000 ang napagbagong loob sa isang araw, marami sa kanila ang unang nakarinig ng katotohanan sa hapag ng mga maninangil, at ang ilan sa mga ito ay naging mga mensahero ng Ebanghelyo. Para kay Mateo mismo ang halimbawa ni Jesus sa kapistahan ay isang palaging aral. Ang hinamak na public ay naging isa sa mga pinakatapat na ebanghelista, sa kanyang sariling ministeryo na sumusunod sa mga hakbang ng kanyang guro. Nang malaman ng mga rabay ang presensya ni Jesus sa kapistahan ni Mateo, sinamantala nila ang pagkakataong akusahan siya. Ngunit pinili nilang gumawa sa pamamagitan ng mga disipulo. Sa pamamagitan ng pagpukaw sa kanilang mga pagkiling ay umaasa silang ihiwalay sila sa kanilang guro. Patakaran nila na akusahan si Kristo sa mga disipulo, at ang mga disipulo kay Kristo, itinutuon ang kanilang mga palaso kung saan sila malamang na masugatan. Ito ang paraan kung saan si Satanas ay gumawa mula pa noong di pagkagusto sa langit, at lahat ng nagsisikap na magdulot ng alitan at paghihiwalay ay pinakikilos ng kanyang espiritu. Bakit kumakain ang inyong guro kasama ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Tanong ng mga naiinggit na rabay. Hindi hinintay ni Jesus na sagutin ng kanyang mga disipulo ang paratang, ngunit siya mismo ang sumagot. Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Datapwat humayo kayo at pag-aralan kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko, at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Ang mga Pariso ay nag-aangkin na sila ay espiritual na buo, at sa makatuwid ay hindi nangangailangan ng manggagamot, habang itinuring nila ang mga maniningil ng buwis at mga gentil bilang namamatay mula sa mga sakit ng kaluluwa. Kung gayon hindi ba ang kanyang gawain, bilang isang manggagamot, na pumunta sa mismong klase na nangangailangan ng kanyang tulong? Ngunit bagaman napakataas ng tingin ng mga Pariso sa kanilang sarili, talagang nasa mas masahol pa silang kalagayan kaysa sa kanilang hinamak. Ang mga maniningil ng buwis ay hindi gaanong panatiko at sapat sa sarili, at sa gayon ay mas bukas sa impluwensya ng katotohanan. Sinabi ni Jesus sa mga rabay, "Humayo kayo at pag-aralan kung ano ang ibig sabihin nito, habag ang ibig ko, at hindi hain." Sa gayon ay ipinakita niya na habang sila ay nag-aangkin na nagpapaliwanag ng salita ng Diyos, sila ay ganap na walang kaalaman sa espiritu nito. Ang mga Pariso ay natahimik sa panahong iyon, ngunit lalo lamang naging determinado sa kanilang pagkapuot. Sunod nilang hinanap ang mga alagad ni Juan Bautista, at sinubukan silang itakda laban sa tagapagligtas. Ang mga Parisong ito ay hindi tinanggap ang misyon ng Baptist. Itinuro nila sa pangungutya ang kanyang walang buhay na buhay, ang kanyang mga simpleng gawi, ang kanyang magaspang na kasuotan, at idineklara siyang panatiko. Dahil tinuligsan niya ang kanilang pagpapaimbabaw, nilabanan nila ang kanyang mga salita, at sinubukan nilang pukawin ang mga tao laban sa kanya. Ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa mga puso ng mga manunuya na ito, na hinahatulan sila ng kasalanan, ngunit tinanggihan nila ang payo ng Diyos, at ipinahayag na si Juan ay sinapian ng dyablo. Ngayon nang dumating si Jesus na nakikihalubilo sa mga tao, kumakain at umiinom sa kanilang mga mesa, inakusahan nila siya bilang isang matako at umiinom ng alak. Ang mismong mga gumawa ng paratang na ito ay nagkasala mismo. Kung paanong ang Diyos ay inilarawan ng mali,
At binihisan ni Satanas ng kanyang sariling mga katangian, gayon din ang mga mensahero ng Panginoon ay pinasinungalingan ng masasamang taong ito. Hindi iisipin ng mga Pariso na si Jesus ay kumakain kasama ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan upang dalhin ang liwanag ng langit sa mga nakaupo sa kadiliman. Hindi nila makikita na ang bawat salitang binitawan ng banal na guro ay isang buhay na binhi na sisibol at magbubunga sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ipinasya nilang hindi tanggapin ang liwanag, at bagaman sila ay sumalungat sa misyon ng Bautista, ngayon ay handa na silang ligawan ang pakikipagkaibigan ng kanyang mga alagad, umaasa na matiyak ang kanilang pakikipagtulungan laban kay Jesus. Kinakatawan nila na isinawalang saysay ni Jesus ang mga sinaunang tradisyon, at inihambing nila ang mahigpit na kabanalan ng Baptist sa lakad ni Jesus sa piging kasama ng mga public at mga makasalanan. Ang mga disipulo ni Juan sa panahong ito ay nasa matinding kalungkutan. Ito ay bago ang kanilang pagdalaw kay Jesus na may mensahe ni Juan. Ang kanilang minamahal na guro ay nasa bilangguan, at lumipas ang kanilang mga araw sa pagluluksa. At hindi nagsikap si Jesus na palayain si Juan, at nagpakita pa nga na sinisiraan ang kanyang pagtuturo. Kung si Juan ay isinugo ng Diyos, bakit si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagtataguyod ng landas na lubhang naiiba? Ang mga alagad ni Juan ay walang malinaw na pagkaunawa sa gawain ni Kristo, naisip nila na maaaring mayroong ilang pundasyon para sa mga paratang ng mga Pariso. Sinunod nila ang marami sa mga alituntuning itinakda ng mga rabay, at umaasa pa nga na mabigyang katwiran sa pamamagitan ng mga gawa ng batas. Ang pag-aayuno ay ginagawa ng mga Hudyo bilang isang gawa ng merito, at ang pinakamatigas sa kanila ay nag-ayuno ng 2 araw sa bawat linggo. Ang mga Pariso at ang mga disipulo ni Juan ay nag-aayuno ng ang huli ay lumapit kay Jesus na may pagtatanong, "Bakit kami at ang mga Fariseo ay madalas na nag-aayuno, ngunit ang iyong mga alagad ay hindi nag-aayuno?" Napakagiliw na sinagot sila ni Jesus. Hindi niya sinubukang itama ang kanilang maling pag-iisip tungkol sa pag-aayuno, ngunit para lamang itama ang mga ito patungkol sa kanyang sariling misyon. At ginawa niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng parehong figure na ginamit mismo ng Baptist sa kanyang patuto kay Jesus. Sinabi ni Juan, ang may kasintahang babae ay siyang lalaking ikakasal, ngunit ang kaibigan ng kasintahang lalaki, na nakatayo at nakikinig sa kanya, ay nagagalak na mainam dahil sa tinig ng kasintahang lalaki, ang aking kagalakan nga ay naganap. Juan Kapitulo 3 versikulo 29. Ang mga alagad ni Juan ay hindi maaaring hindi maalala ang mga salitang ito ng kanilang guro, bilang, sa pagkuha ng ilustrasyon, sinabi ni Jesus, "Maaari ba ninyong paayusan ang mga anak ng silid ng kasintahang lalaki, habang ang kasintahang lalaki ay kasama nila? Ang prinsipe ng langit ay kasama ng kanyang mga tao. Ang pinakadakilang regalo ng Diyos ay ibinigay sa mundo. Kagalakan sa mahihirap, sapagkat si Kristo ay naparito upang gawin silang mga tagapagmana ng kanyang kaharian. Kagalakan sa mayayaman, sapagkat tuturuan niya sila kung paano makamit ang walang hanggang kayamanan. Kagalakan sa mangmang, gagawin niya silang matalino tungo sa kaligtasan. Kagalakan sa mga natutuhan, bubuksan niya sa kanila ang mas malalalim na misteryo kaysa sa naisip nila kailanman. Ang mga katotohanang itinago mula sa pagkakatatag ng mundo ay mabubuksan sa mga tao sa pamamagitan ng misyon ng tagapagligtas. Si Juan Bautista ay nagalak na makita ang tagapagligtas. Anong okasyon ng pagsasaya ang mga alagad na may pribilehiyong lumakad at makipag-usap sa kamahalan ng langit? Hindi ito ang panahon para sila ay magluksa at mag-ayuno. Dapat nilang buksan ang kanilang mga puso upang tanggapin ang liwanag ng kanyang kaluwalhatian, upang makapagbigay sila ng liwanag sa mga nakaupo sa kadiliman at sa anino ng kamatayan. Ito ay isang maliwanag na larawan na tinawag ng mga salita ni Kristo, ngunit sa kabila nito ay may mabigat na anino, na kanyang mata lamang ang nakaalam. Darating ang mga araw, sabi niya, na ang kasintahang lalaki ay aalisin sa kanila, at pagkatapos ay mag-aayuno sila sa mga araw na iyon. Kapag nakita nila ang kanilang Panginoon na ipinagkanulo at ipinako sa krus, ang mga disipulo ay nagdadalamati at nag-aayuno. Sa kanyang huling mga salita sa kanila sa silid sa itaas, sinabi niya, "Sandali pa, at hindi na ninyo ako makikita, at muli, sandali pa, at makikita ninyo ako. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayo'y magsisiiyak at magsisitaghoy, ngunit ang sanglibutan ay magagalak,
at kayo'y manggadalamhati, ngunit ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Juan Kapitulo 16 versikulo 19-20. Kapag siya ay dapat na lumabas mula sa libingan, ang kanilang kalungkutan ay magiging kagalakan. Pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa langit siya ay hindi naruroon, ngunit sa pamamagitan ng mang-aaliw siya ay makakasama pa rin nila, at hindi nila dapat gugulin ang kanilang oras sa pagluluksa. Ito ang gusto ni Satanas. Ninais niyang bigyan nila ang mundo ng impresyon na sila ay nalinlang at nabigo, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya sila ay titingin sa santuwaryo sa itaas, kung saan si Jesus ay naglilingkod para sa kanila. Dapat nilang buksan ang kanilang mga puso sa banal na espiritu, ang kanyang kinatawan, at magsaya sa liwanag ng kanyang presensya. Ngunit ang mga araw ng tukso at pagsubok ay darating, kung kailan sila ay dadalhin sa pakikipaglaban sa mga pinuno ng mundong ito, at sa mga pinuno ng kaharian ng kadiliman, nang si Kristo ay hindi personal na kasama nila, at nabigo silang makilala ang mang-aaliw, kung gayon ay mas angkop para sa kanila na mag-ayuno. Ang mga Pariso ay naghangad na itaas ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang mahigpit na pagsunod sa mga anyo, habang ang kanilang mga puso ay puno ng inggit at alitan. Narito, sabi ng kasulatan, kayo ay nag-aayuno para sa pakikipagtalo, at sa paghampas ng kamaunang kasamaan, hindi kayo mag-aayuno gaya ng inyong ginagawa sa araw na ito, upang marinig ang inyong tinig sa itaas. Ito ba ay isang mabilis na pinili ko? Isang araw para sa isang tao na magdalamhati ng kanyang kaluluwa. Ito ba ay ang yumukod ng kanyang ulo na parang uwak, at ang maglatag ng kayong magaspang at abo sa ilalim niya? Tatawagan mo ba itong isang ayuno, at isang araw na katanggap-tanggap sa Panginoon? Isayas Kapitulo 58 versikulo 4-5. Ang tunay na pag-aayuno ay hindi lamang formal na serbisyo. Inilalarawan ng kasulatan ang pag-aayuno na pinili ng Diyos, upang kalagin ang mga tali ng kasamaan, upang alisin ang mabibigat na pasanin, at palayain ang naaapi, at iyong baliin ang bawat pamatok, upang ilabas ang iyong kaluluwa sa nagugutom, at busyugan ang nagdadalamhating kaluluwa. Isayas Kapitulo 58 versikulo 6-10. Dito nakasaad ang mismong espiritu at katangian ng gawain ni Kristo. Ang kanyang buong buhay ay isang sakripisyo ng kanyang sarili para sa pagliligtas ng mundo. Nag-aayuno man sa ilang ng tukso o kumakain kasama ng mga maniningil ng buwis sa kapistahan ni Mateo, iniaalay niya ang kanyang buhay para sa pagtubo sa naligaw. Hindi sa walang ginagawang pagluluksa, sa kahihiyan lamang ng katawan at samut-saring sakripisyo, ang tunay na diwa ng debosyon ay ipinakikita, ngunit ito ay ipinapakita sa pagsuko ng sarili sa kusang paglilingkod sa Diyos at sa tao. Sa pagpapatuloy ng kanyang sagot sa mga disipulo ni Juan, si Jesus ay nagsalita ng isang talinghaga, na nagsasabing, walang taong naglalagay ng isang piraso ng bagong damit sa isang luma, kung hindi, kung magkagayon ay kapwa ang bago ay napyunit, at ang piraso na kinuha sa bago ay hindi sumasang-ayon sa luma. Ang mensahe ni Juan Bautista ay hindi dapat ihalo sa tradisyon at pamahiin. Ang pagtatangka na paghaluin ang pagkukunwari ng mga Pariso sa debosyon ni Juan ay magpapatunay lamang ng pagkakasira sa pagitan nila. Ang mga simulain ng pagtuturo ni Kristo ay maaaring magkaisa sa mga anyo ng Fariseo. Hindi dapat isara ni Kristo ang paglabag na ginawa ng mga turo ni Juan. Gagawin niyang mas malinaw ang paghihiwalay sa pagitan ng luma at ng bago. Inilarawan pa ni Jesus ang katotohanan ito, sa pagsasabing, walang taong naglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlan, kung hindi, ang bagong alak ay mapupuksa ang mga sisidlan, at matapan, at ang mga sisidlan ay masisira. Ang mga balat na bote na ginamit bilang sisidlan upang maglaman ng bagong alak, pagkaraan ng ilang panahon ay naging tuyo at malutong, at pagkatapos ay walang halaga upang muling magsilbi sa parehong layunin. Sa pamilyar na ilustrasyong ito ay ipinakita ni Jesus ang kalagayan ng mga pinunong Hudyo. Ang mga pari at mga eskriba at mga pinuno ay naayos sa isang rot ng mga seremonya at tradisyon. Ang kanilang mga puso ay naging kirot, tulad ng mga tuyong balat ng alak kung saan niya sila inihambing. Habang sila ay nananatiling nasisiyahan sa isang legal na relihiyon, ito ay imposible para sa kanila na maging mga depositaryo ng buhay na katotohanan ng langit. Inisip nila na ang kanilang sariling katwiran ay sapat na, at hindi nila ninais na magkaroon ng bagong elemento sa kanilang relihiyon.
Ang mabuting kalooban ng Diyos sa mga tao ay hindi nila tinanggap bilang isang bagay na hiwalay sa kanilang sarili. Iniugnay nila ito sa kanilang sariling merito dahil sa kanilang mabubuting gawa. Ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig at nagpapadalisay sa kaluluwa ay hindi makakahanap ng lugar para sa pagkakaisa sa relihiyon ng mga pariso, na binubuo ng mga seremonya at mga utos ng mga tao. Ang pagsisikap na pagsamahin ang mga turo ni Jesus sa itinatag na relihiyon ay magiging walang kabuluhan. Ang mahalagang katotohanan ng Diyos, tulad ng pagbuburo ng alak, ay sesabog sa luma, nabubulok na mga bote ng tradisyon ng mga pariso. Inisip ng mga pariso ang kanilang sarili na masyadong matalino upang kailanganin ang pagtuturo, masyadong matuwid na nangangailangan ng kaligtasan, masyadong mataas ang karangalan upang kailanganin ang karangalan na nagmumula kay Kristo. Ang tagapagligtas ay tumalikod sa kanila upang humanap ng iba na tatanggap ng mensahe ng langit. Sa mga mangingisdang hindi pinag-aralan, sa maniningil sa pamilihan, sa babae ng Samaria, sa karaniwang mga tao na nakarinig sa kanya ng may kagalakan, natagpuan niya ang kanyang mga bagong sisidlan para sa bagong alak. Ang mga kasangkapan na gagamitin sa gawain ng ebanghelyo ay yaong mga kaluluwang malugod na tumatanggap ng liwanag na ipinadala sa kanila ng Diyos. Ito ang kanyang mga ahensya para sa pagbibigay ng kaalaman sa katotohanan sa mundo. Kung sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo ang kanyang mga tao ay magiging mga bagong bote, pupunuin niya sila ng bagong alak. Ang turo ni Kristo, bagamat ito ay kinakatawan ng bagong alak, ay hindi isang bagong doktrina, kundi ang paghahayag ng itinuro sa simula pa. Ngunit sa mga pariso ang katotohanan ng Diyos ay nawala ang orihinal na kahalagahan at kagandahan nito. Sa kanila ang turo ni Kristo ay bago sa halos lahat ng aspeto, at ito ay hindi kinikilala at hindi kinikilala. Itinuro ni Jesus ang kapangyarihan ng maling pagtuturo upang sirain ang pagpapahalaga at pagnanais sa katotohanan. Walang tao, sabi niya, na nakainom ng lumang alak na agad na naghahangad ng bago, sapagkat sinasabi niya, ang luma ay lalong mabuti. Ang lahat ng katotohanan na ibinigay sa mundo sa pamamagitan ng mga patriarka at mga propeta ay sumikat sa bagong kagandahan sa mga salita ni Kristo. Ngunit ang mga eskriba at mga pariso ay walang pagnanais para sa mahalagang bagong alak. Hanggang sa nawala ng laman ang mga lumang tradisyon, kaugalian, at gawain, wala silang lugar sa isip o puso para sa mga turo ni Kristo. Kumapit sila sa mga patay na anyo, at tumalikod sa buhay na katotohanan at sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ang nagpatunay sa pagkawasak ng mga Hudyo, at ito ang magpapatunay sa pagkasira ng maraming kaluluwa sa ating panahon. Libo-libo ang gumagawa ng parehong pagkakamali gaya ng ginawa ng mga pariso na sinaway ni Kristo sa kapistahan ni Mateo. Sa halip na talikuran ang ilang minamahal na ideya, o iwaksi ang ilang idolo ng opinyon, marami ang tumatanggi sa katotohanang nagmumula sa Ama ng Liwanag. Nagtitiwala sila sa kanilang sarili, at umaasa sa kanilang sariling karunungan, at hindi natatanto ang kanilang espiritual na kahirapan. Ipinipilit nilang maligtas sa ilang paraan kung saan maaari silang magsagawa ng ilang mahalagang gawain. Kapag nakita nila na walang paraan ng paghabi ng sarili sa gawain, tinatanggihan nila ang kaligtasang ibinigay. Hindi kailanman maakay ng isang legal na relihiyon ang mga kaluluwa kay Kristo, sapagkat ito ay isang walang pag-ibig, walang Kristo na relihiyon. Ang pag-aayuno o panalangin na pinakikilos ng isang espiritong nagpapawalang sala sa sarili ay isang kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang solemn na pagpupulong para sa pagsamba, ang pag-ikot ng mga relihiyosong seremonya, ang panlabas na kahihiyan, ang kahangahangang sakripisyo, ay nagpapahayag na ang gumagawa ng mga bagay na ito ay itinuturing ang kanyang sarili bilang matuwid, at bilang may karapatan sa langit, ngunit ang lahat ng ito ay isang panlilinlang. Ang ating sariling mga gawa ay hindi kailanman makakabili ng kaligtasan. Kung paano noong mga araw ni Kristo, gayon din ngayon, hindi alam ng mga pariso ang kanilang espiritual na kahirapan. Sa kanila dumarating ang mensahe, sapagkat iyong sinasabi, ako ay mayaman, at lumago sa mga pag-aari, at hindi nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalaman na ikaw ay aba, at miserable, at dukha, at bulag, at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong sinubak sa apoy, upang ikaw ay yumaman, at mapuputing damit, upang ikaw ay mabihisan, at ang kahihiyan ng iyong kahuberan ay hindi mahayag.
Apokalipsis Kapitulo 3 versikulo 17-18. Ang pananampalataya at pag-ibig ay ang gintong sinubukan sa apoy. Ngunit sa marami ang ginto ay naging malabo, at ang mayamang kayamanan ay nawala. Ang katwiran ni Kristo ay para sa kanila bilang isang balabal na hindi nasuot, isang bukal na hindi nagalaw. Sa kanila ay sinasabi, mayroon akong laban sa iyo, sapagkat iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Alalahanin mo nga kung saan ka nahulog, at magsisi ka, at gawin mo ang mga unang gawa, o kung hindi, pupunta ako sa iyo kaagad, at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan, maliban kung magsisi ka. Apokalipsis Kapitulo 2 versikulo 4-5. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na espiritu, isang bagbag at nagsisising puso, o Diyos, ay hindi mo hahamakin. Awit Kapitulo 51 versikulo 17. Kailangang mawala ng laman ang tao sa sarili bago siya maging, sa buong diwa, isang mananampalataya kay Jesus. Kapag tinalikuran ang sarili, magagawa ng Panginoon ang tao na isang bagong nilalang. Ang mga bagong bote ay maaaring maglaman ng bagong alak. Ang pag-ibig ni Kristo ay magbibigay buhay sa mananampalataya ng bagong buhay. Sa Kanya na tumitingin sa may akda at tagapagtapos ng ating pananampalataya ay mahahayag ang katangian ni Kristo. Dito nagtatapos ang Kabanata 28. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.